truly an honor, and I'm just very, very grateful. I got to experience all the whole process kung paano po ginagawa yung isang wax figure. Grabe, kakaiba siya experience, and nakakatuwa kasi parang it's gonna bring, you know, pride again sa atin mga Pilipino to bring our Filipino flag dun sa Madame Tussauds na attraction. Siguro pag makita ko na yung wax figure in person, dun pa lang talaga siya magsisink in sa akin na, wow, I have a wax figure. Siyempre, first time ko naman na-meet yung team, tapos hindi ako nahirapan din because we're all very friendly, very approachable. I kept asking questions, how do you do this? Kung sila may jet lag pa kasi ilang oras flight nila from the UK. So, I was also trying to be, parang behave there kasi usually galaw talaga ako ng galaw. I was just following their instructions. I was just following their lead, and para lang akong curious cat doon na tanong ng tanong, tapos ino-observe ko lang lahat ng hinahawakan nila nilalagay sa face ko. Sino ba? Baka si Papa. Hindi din nila actually alam ata kung di sinabi ni Mama. Hindi nila alam na magkakaroon ako ng wax figure. So, pag makita ng Papa ko, baka magulat siya. Sino ang anak niya? You know, sana mag proud siya kasi they see me there as the figure, but syempre isa naman sila talaga sa tumulong sa akin to make that possible. It means so much to me because one, it inspires me, you know, to do more. Kasi pag nakita mo yun, you know, parang magpa-flashback sa akin yung journey na napagdaanan mo yung ilang years na yun when I started when I was 6 and now I'm 29, and then nangyari to, yung proseso na pinagdaanan mo to deserve that, you know, wax figure, na very humbling siya. Tapos, full circle moment din siya for me because I used to line up there, buy ticket. You know, parang when I was a kid, I just want to go there and meet my idol, and I want to experience Madame Tussauds. But now, you get to be part of it. So, isn't that so surreal? So, nakakatawa. Hopefully, it's something na mapagmamalaki din, especially ng pamangkin ko, pag makita nila na, you know, it's my Tita Cass there. It's something na pag makita ng mga younger generations, makita din nila na, you know, it's possible if you dream big, you do all the works. I'm just really overflowing with so much joy and gratitude. Yes, to all my kababayans and to all my Filipino fans, this is it. I'm so happy na pwede ko nang i-share itong special news sa inyong lahat. Sana po abangan nyo ang wax figure ko next 2026 because I am now part of the Madame Tussauds attraction. So hopefully you get to see my wax figure there, take your photos, and something na maipagmamalaki nating mga Pilipino. Thank you for making this possible, and I'm excited for you guys to see it and to experience it. Hello, Countdown fans! Ito na inaantay na lahat. Talagang hyper no? So ito na inaantay nating lahat mga kasombraros, no? Yung Madame Tussauds wax figure mga kasombraros ni Ma'am Catherine, no? Ito ay in-interview na siya kanina mga kasombraros. And noong mga nakarang araw pa yata sila gumagawa, no? Kasi nga dito ay may behind the scene or may behind the scene footage na sila mga kasombraros. So dito ay in-interview si Ma'am Catherine. Tapos, of course, no, nagpasalamat siya kasi nga it's a great honor mga kasombraros sa mga Pilipino, no, na magawan ng isa pang wax figure ni Madame Tussauds mga kasombraros. Sobrang sikat, no, kasi of course mga legends, kumaga pa parang siya yata yung pinakabata, no, na ginawa ng wax figure kasi ang mga ka-level niya ay sina Ma'am Catriona Gray, sina Ma'am Ann Curtis, si Lea Salonga, no, and si Manny Pacquiao mga kasombraros. So dito sa kanyang interview ay nagpapasalamat siya. Of course, andyan sina John Valle, yung kanyang glam team mga kasombraros, and then yung mismong mismong staff and crew ng sobrang ganda naman katin dito mga kasombraros, no. Sobrang Latina ni phenomenal box office cinema Queen, and hoping na sana ay si Sir Alden din talaga. Dinadalangin natin mga kasombraros na magawan din po siya phenomenal box office king mga kasombraros para dalawa na sila. Kasi isang lalaki, si Manny Pacquiao lang yata yung lalaki na nagawan pa na Pilipino
ng Madame Tussauds team mga kasembreros. Tapos, ilang babae ba? Si Anne, si Catherine, si Catriona, Gracie, Pia. So, 4 na lalaki. So, pang si Ma'am Catherine, no? Pang-6. Tapos, pang-5 babae. So, sana para patas or para madagdagan yung lalaki na count ay si Alden Richards mga kasembreros, no? Yung gawa nila kasi sila lang naman, no? Kathleen lang naman ang pinakamalakas na tandem ngayon mga kasembreros at saka they broke records sa kanilang pelikulang Hello Love Goodbye at Hello Love Again mga kasembreros. So kung palakasan lang talaga, no? Ang ganda, no? Tapos dito ay parang nakaano na talaga, parang nakaraang araw pa pala sila mga kasembreros na gumagawa at saka parang measure ginagawa ng mga parang kasi siya, parang curious din si Ma'am Catherine, no, na kung paano ginagawa, and so kung kaya marami siyang tinatanong, curious siya mga kasembreros. Tapos hindi pa daw alam ng papa niya, no, nagagawan siya ng wax figure. So magugulat at matutuwa syempre daw yung papa niya. Kasi si mama niya ay hindi daw sinabi kay papa niya, hindi nila alam na magkakaroon siya ng wax figure. So magulat daw si papa niya kung magulat daw siya kung sino ang anak niya mga kasembreros. So yun talagang isang malaking karangalan mga kasembreros. So ayun, hoping and praying tayo na Sister Alden ay magkaroon din ng ganito mga kasembreros, no? Kasi deserve naman ni Phenomenal Box Office Cinema King. So sana parang ganoon na yun parang di ba si Ma'am Ann Curtis, parang gano'n yung kanilang kanilang tema. Nung tinanong si Ma'am Ann Curtis, siguro si Ma'am Pia Wurtzbach tinanong, tapos nung tinanong si Pia Wurtzbach, si Ann Curtis yung kanyang parang nilagay na exam na dito na parang binigay na pangalan. So ginawa niya ni si Ma'am Catherine, tapos si Catherine naman, kung sino naman yung sasabihin niya na gusto niyang pagawan ng wax figure ay yun na mga kasembreros. Pero malamang sa malamang ay matagal pa yun mga kasembreros, no? Na magkaroon. Kasi si Ma'am Catriona Gray, hindi po pwede, no? Baka next year mga kasembreros. Pero yung pala neto, next year pa, no? 2026 pa, magiging available yung kanyang wax figure mga kasembreros or isa sa publiko. So abangan natin ito mga kasembreros na magkaroon at saka magiging makita ng publiko mga kasembreros. So yun, congrats Phenomenal Box Office Cinema Queen. And then ito, next item natin. So of course, no, yung si Pops Alden hindi na nagpahuli. Meron din siyang pasabog na yung kanyang Hungry Pita sa Bacolod ay open na, no? Sabi dito ng caption ay kanina lang nila binuksan mga kasembreros, no? October 22 or 21, when dreams finally turn into reality. Sabing ganun sa caption. So tapos yung noong nakaraan nga ay lang ito, no? Wala pang tao, hindi pa functioning, hindi pa operating mga kasembreros. Ngayon ay finally operating na rin yung kanyang The Hungry Pita sa Bacolod. So mailonggo rin ang mga tao dyan kagaya namin. So naging Ilonggo bigla yung aking to, no? So yun mga kasembreros, no? Congrats kay Phenomenal Box Office Cinema King. Hindi rin nagpapatalo, kailangan i-level ang kanyang achievements kay kay Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Sorry, hindi ko pala nasabi yung caption ni Ma'am Kath doon sa kanyang Madame Tussauds na post sa Instagram mga kasembreros. Kasi yung mahaba na video ay sa Star Magic, no, na post mga kasombrero sa ABS-CBN. Tapos itong behind the scene na Madame Tussauds nga na inaayusan siya ay sa kanya naman ito sa mismong Instagram niya mga kasabi niya sa post niya. The cat is finally out of the bag. So excited to finally share this with everyone. Thank you, Madame Tussauds Hong Kong for this huge honor. Tapos Philippines. Tapos Catherine shines at the Madame Tussauds Hong Kong. Tapos Madame Tussauds, so yun siya mga kasembreros, no? So si Mami Min din actually nag-post, no, ng mga pictures nito ni Ma'am Catherine. So hindi ko rin nabasa yung kanyang caption. So let me read it quickly, no? Mabilisan lang po mga kasembreros na caption niya sa kanyang pinakamamahal na
anak. Sabi niya sa post niya is, my heart is bursting with pride and joy. Seeing my daughter chosen to have her own wax figure at Madame Tussauds feels so surreal. As a mom, nothing compares to witnessing her dreams turn into reality. The long days, quiet prayers, and all the hard work leading to this beautiful moment. I'm beyond grateful and proud of the woman she's become. Humble, passionate, and full of heart. Congratulations, my anak. You truly deserve this honor. Mama will always be your number one fan. Nakaka-touch naman. Ako talagang makananay ako mga kasembreros, no? Kung kaya ako din ay natatouch. And then ito, last item natin for the day, mga kasembreros, na itong natutuwa ako dito sa 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 sigaw ng fans. Parang dun sa may concert ni Will Ashley nga, no? Parang ang mga fans ay nung kumanta si Sir Alden ng production number niya na yung title ng kanta ay Next in Line. So my way when I go on. So ganun siya mga. Tapos bago yan ay ang sigaw ng fans ay ang pogi mo, Alden. Sabi ganun ng fans. Parang yung fans na babae hindi parang hindi nakakalma. Sabi, kalma lang ate. Sobrang yung sigaw niya mga kasembreros. Pero rin po, sino ba naman hindi masa-starstruck kaya Pops Alden, sobrang bango, sobrang pogi, sobrang ego, at saka sobrang humble pa rin mga kasembreros. And sobrang achievements niya mga kasembreros, no? So yun po. Alright, so yun sa ating Kathleen items, no? Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 22, 2025. Last vlog na po natin for today, ha? Blessed Wednesday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito, ha? Sana pa ipakinggan natin ang title po, Iniinsulto ang Kasalanan. Proverbs 14 verse 9, Fools mock at sin, but among the upright there is favor. Napakaganda ito mga kasembreros. Yung mga hangal, ay sorry po sa mga term natin, ha? Kasi ito po yung pag-describe ng Panginoon sa kanyang Holy Bible, mga kasembreros. So, ang mga hangal, ang mga fools, mga kasembreros, ang mga wicked, ay parang hindi nila binibigyan ng halaga, no, ang kasalanan. Parang para sa kanila, iniinsulto lang nila, pero hindi nila tinatalikuran, hindi nila kinamumuhian, mga kasembreros. They underestimate, no? They undervalue, mga kasembreros, yung kasalanan. That is why they continue sinning, no? However, ito po ay yung righteous naman, but among the upright, there is favor. So, si King Solomon dito, the wisest king ever recorded, ever lived, mga kasembreros, ay kinukumpara ang dalawang tao, no? Yung wicked, yung fool, at saka yung righteous, yung makatarungan, at saka taong may pananampalataya, no? Or namumuhay sa katuwiran, mga kasembreros. So, ang verse na ito nagre-remind sa atin ng stark contrast, sharp contrast, mga kasembreros, between those who disregard the importance of making amends for their wrongdoings and those who uphold upright behavior and goodwill. So the portrayal of sinners mocking the idea of making amends reflects a lack of remorse or responsibility for their actions. So yung kasalanan nila, parang hindi sila nagsisisi, na wala silang remorse, mga kasembreros, sa kanilang mga actions. So wala silang hindi sila accountable. Kung markabahala na lang pag gumawa ng kasalanan, go na lang. So for example, isang lalaki, no, may pamilya na siya, tapos iiwan niya na naman, tapos maghanap na ng panibagong partner, tapos hindi niya na iniisip ang responsibility niya dun sa una niyang pamilya, tapos maghanap na naman siya ng panibagong partner sa panibagong anak na naman, and then iiwan. So ganon, the process, isa lang to sa mga examples, mga kasembreros, ng kasalanan. So may mga tao na kung makapagsalita ay parang nagkakaroon ng verbal abuse, nagmumura, kanya-kanyang point of view, kanya-kanyang opinion, makapost lang, okay na, kahit di na inisip yung mga consequences. So ganun ba, mga kasembreros, no? Marami pa, mga kasembreros, na uri ng kasalanan. This attitude can lead to a cycle of harm and negativity, as it shows a lack of willingness to mend relationships or right their wrong. So
relationships mga kasembreros. Kapag may misunderstanding sa mag-asawa or sa mag-partner mga kasembreros or sa magkapatid, sa magulang or kahit na sino mang family member, kaibigan for example, so dapat we have to mend mga kasembreros what is broken. So kailangan manumbalik, kailangan magpatawaran mga kasembreros, no? Kasi gustong-gusto ng Panginoon yung nagpapatawaran tayo sa bawat isa. On the other hand, the affirmation that goodwill is found among the upright highlights the value of sincerity, kindness, and integrity in human interaction. So, dalawang tao, di ba? Kasi yung matuwid dito ay kinalulugdan ng Panginoon kung saan ang mga righteous na mga tao or upright mga kasembreros ay pinapahalagahan nila yung sincerity, yung kabaitan, kabutihan mga kasembreros at saka yung moral integrity ba, yung kabutihan sa kanilang puso at saka honesty mga kasembreros in general. Those who prioritize goodwill demonstrate a commitment to positive relationships, empathy, and genuine efforts to make things right when they go wrong. So, may mga taong talaga na gumagawa sila ng paraan para maayos ang gulo, maayos ang misunderstanding, maayos ang away, no? Kasi at the end of the day, kunwari kapamilya mo ang nakaaway mo, ay pamilya pa rin kayo mga kasembreros. Mag-asawa kayo for example, nag-aaway kayo mag-asawa pa rin kayo, anak sa magulang, magulang sa anak, kapag kayo ay nag-aaway, ay at the end of the day ay you're still a family mga kasembreros. That is why we need to value yung ating pamilya mga kasembreros. So wag lang nating papahayaang lumala ang kasalanan, lumala ang hidwaan, lumala ang tampuhan. Kasi doon nagsisimula yan konting inggit, konting selos, tapos hindi na nagkibuan, no, hindi nagpapatawaran, tapos naghiwalay na, tapos parang tumanda na lang, tapos hindi pa rin nagpapatawaran. So ayaw po yun ng Panginoon mga kasembreros. Ang gusto niya on the other hand ay i-resolve natin ba, magkaroon tayo ng goodwill at saka reconciliation sa bawat isa. And empathy, no? Talagang napakaganda ng empathy mga kasembreros. Now you have to put yourself in the shoes of other people na kung ako kaya nasa kalagayan niya, ano kaya mararamdaman ko. Ganun ba mga kasembreros? Now we may ask ourselves, how do we approach reconciliation and making amends in our own lives as we reflect on this verse? Are we quick to dismiss the importance of seeking forgiveness and repairing relationships, or do we actively strive to uphold goodwill and integrity in our actions? So, yun. So, kailangan talaga reconciliation. Ang word natin dito is reconciliation, mga kasembreros. So, marami na, hindi lang relationships ang problema. Sometimes, sa morality, sa finances, sa ating mental, sa ating iniisip mga kasembreros. So ang Proverbs 14 verse 9 presents a stark contrast between the attitudes of fools and the upright when it comes to sin and reconciliation. Fools are depicted as mocking the idea of making amends for their wrongdoings, showing a dismissive and careless attitude towards seeking forgiveness and restoring a relationship. So yung mga fools kasi, yung mga hangal mga kasembreros ay yun nga, no, parang markabahala na lang, no? They don't own responsibility and accountability ng mga consequences na maaring mangyari at maaring maging resulta sa huli ng kanilang mga kilos at mga desisyon mga kasembreros. So on the other hand, the upright are characterized by their goodwill, demonstrating sincere effort to reconcile and live harmoniously with others. This distinction highlights the importance of making sin seriously and the value of genuine repentance in maintaining righteous living. So, nandun dapat yung maintenance, mga kasembreros, and improvement. So, yung ating relationship, for example, yung ating relationship sa ating magpamilya, sa ating Panginoon, unang-una, merong maintain tapos improvement. Kasi dapat may improvement at saka may growth mga kasembreros. Kasi kapag walang growth at walang maintenance na nangyari mga kasembreros, ang tendency mamamatay, no? Kagaya sa isang tanim, kapag wala ng pataba, kapag hindi na mataba ang lupa, kapag wala ng tubig, kapag walang sunlight, kapag walang, alam mo yun. So, those are the factors or elements na kailangan ng isang tanim. Ganun din po sa ating buhay bilang tao. So, pinakauna sa lahat na dito yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, so that we will be instructed, we will be reminded of the Word of God na agan to dapat. So, meron tayong wisdom ba or kaalaman mga kasembreros how to face challenges at buhay sa ating araw-araw mga kasembreros. In conclusion, Proverbs 14:9 challenges us to reflect on our attitudes towards sin and reconciliation, urging us to emulate the goodwill
of the upright in our interactions with others. So emulate mga kasembreros, no? Gayahin natin. Kung maging duplicate tayo mga kasembreros. So in total, ang verse na ito ay nag-exhibit din ng totoong wisdom, no? Totoong kaalaman mga kasembreros. Kasi kapag tayo ay righteous, kapag tayo maalam, tayo po ay gagawa ng tama at saka kamuhian ng mali mga kasembreros. So sa ating mga choices, sa ating mga plano, sa ating mga gagawin mga kasembreros, ay ganun dapat, no? May wisdom. Kasi kapag walang wisdom, ay nagiging rush tayo. So pag nagiging rush ka, ay mostly nagkakamali ka mga kasembreros, no? Kagaya sa kasabihan sa Tagalog na ang taong parati nagmamadali ay kadalas ay nagkakamali mga kasembreros. So ganun as simple as that. Embrace the power of unity over discord. No, unity over discord. So ang discord ay pagkakababahagi, no? Pag-aaway-away, factions mga kasembreros, nagkakaroon ng pagkakampi-kampihan. So ayun mga kasembreros, doon nagsisimula yung away, no? Hindi na siya united, hindi na siya buo, kundi nagkakaroon na ng division. Kung kaya nandun nagsisimula yung mga comparison, yung inggit, yung away, and so on mga kasembreros. So iwasan po natin yun. Instead, we have to prioritize peace at saka unity mga kasembreros, in wisdom, no? Lahat na mga kasembreros. So be the peacemaker in your world, nurturing understanding and harmony. So let's choose reconciliation over constant conflict. Let's sow seeds of grace and unity in our daily lives. So ganun siya mga kasembreros, no? Ang ganda nito. But in the meantime, ayun lamang sa ating Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.